Hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso po tayo sa inyong bonus reading for June, pera and career. Ano mga dapat mong abangan sa usaping pera at sa inyong career this June? Pag-usapan natin yan dito sa ating reading for today. So Virgo, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Virgos yun. Kaya relax ka lang, enjoy the reading, and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng ating spirit guides every time na may reading tayo, especially for today. So Virgo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your generosity, kindness, and support po sa akin every time na may reading po tayo dito sa James Tarot PH, especially para sa mga kapwa ko Virgo. Ang birthday ko po ay September 18. Kailan po ang birthday ninyo? Comment down below para malaman natin kung ano pong klaseng Virgo kayo. And saan po parte kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood po ng reading natin for today. So Virgo, ano naghihintay sa inyo ngayong June para sa inyong pera and career? Inhale and exhale. At the center of your reading you have the Queen of Pentacles. Pera talaga to. Wow, congratulations. In the area of what you want, you have the Hierophant. Lovely. In the area of what you need, you have the Ten of Swords. Interesting, pag-usapan natin yan later. In the area of what's affecting your current energy, wow, meron kang Five of Pentacles. In the area of your near future, wow, success, completion, entering a new era with a World card. Congratulations. In the area of your challenge this June, you have the Queen of Wands. Lovely. In the area of your fortune, meron kang the Moon card. Interesting. In the area of your divine advice, meron kang the Emperor card. Congratulations, napakaganda nito. And your outcome this June para sa inyong pera and career, you have the King of Swords. Magandang reading ito. Maganda to for us this June. Congratulations, Virgo. So bago natin pag-usapan in detail mode every card, ano muna ang nasa bottom of your deck, the energy lingering for you this month, we have the Knight of Pentacles. So nakita ko dito, Virgo, may mga bagay ito kailangan gawin this month na tungkol sa pagpe-prepare. May mga bagay ka doon na kailangan buhisiing mabuti to step forward to. Parang may mga bagay doon na hindi lang kailangan basta plano, kailangan din in-actionan, step forward. Nakita ko rin dito na parang ilagay mo doon sa tamang paraan yung investment mo. Baka probably meron kang pera ngayon. Sinasabi ni Spirit Guides mo na ilaan mo daw sa tamang paraan yung pera mo. Hindi basta labas lang na labas o kaya pasok ka ng pasok pero hindi ka nag-iisip for a long-term goal para sa kaperahan mo this time. Nakita ko rin dito na wag ka daw masyadong maglaan ng pera. This is very specific, Virgo. Wag ka daw maglaan ng pera for something na hindi ka pakipakinabang for the next 3 years, for the next 4 years. Lagi mo daw isipin, halimbawa, gusto mo ng bagong gamit this time. Para sinasabi ng Spirit Guides mo, kailangan ko ba talaga to ngayon? Tira mo nakatingin siya sa Pentacle, kailangan ko ba talaga to ngayon? Ito ba talaga, pagbabukas nagising ako, kulang ba ako pag wala itong gamit na ito? O kaya kapakipakinabang ba talaga siya for me in my life right now? So ngayon, pag nasagot mo yung mga bagay na yan, yun ang magbibigay sa'yo ng kalakasan to say kung kailangan bang bilhin siya o hindi. But for some, if you're thinking for investments, because Knight of Pentacles here is really trying to figure out niya kung saan niya ba dapat ilagay yung mga bagay na pinagtatrabahuhan niya, pinagkaplanuhan niya, o mga bagay na gusto niya mabili, gusto niyang maayos when it comes to sa pera niya. Nakita ko dito na you have to really think first kung saan mo gustong ilagay ang pera mo. I'm hearing and I'm feeling na yung initial mong thought, yung initial mong knowledge sa isang bagay na pag-alaanan mo ng pera, hindi pa yan totally yan ang kabuuan ng mga bagay na kailangan mo malaman tungkol dyan. Parang kailangan mo pa daw buhusiin, kailangan mo pa daw aralin, kailangan mo pa daw pag-isipan. Huwag ka daw agad mag-agree. If someone is asking for your money in certain investments, kailangan mo daw magtanong-tanong pa. Kung halimbawa bibili ka ng bahay, bibili ka ng property, bibili ka ng mga anything material in your life this June, kailangan daw buhusiin mo muna kung yan ay legit, if the money is right, kung worthy ba of your time and worthy ba of your money. Nakita ko rin dito, if you're really pertaining into career this time, Virgo, kailangan mo daw ng matyagang pagpaplano. Hindi pwedeng biglaan lang ang desisyon when it comes to your career o sugod ka lang ng sugod for something. Kailangan daw pinag-iisipan, pinaghahandaan, and also collect
daw the proper documents. That's what I'm hearing. Collect the proper documents. Collect the proper credentials sa kinakailangan mo. If you need permits, that's what I'm hearing. If you need permits about a certain negosyo o pagkakabalahan, kailangan daw kompleto muna in order for you para wala kang kaharapin na problema in the long run. Knight of Pentacles is all about careful planning bago umaksyon. Okay, Virgo? So, napakaganda ng yung spread this month for your kaperahan. Ilan ang yung major arcanas? You have 1, 2, 3, and 4. 4 major arcanas na malaki ang epekto sa buhay mo sa iyong pera and career this June. You have the Hierophant, the World card, the Emperor, and the Moon card. Nakita ko dito na in order for you to succeed, ang paunang message sa iyo ng iyong spirit cards, in order for you to succeed, you also need to fight the battles, especially on those things na super unknown o hindi ka sure. O parang ang daming questions, ang daming mga hindi ka sigurado, unsure things, unclear things, and you need guidance from someone you know. Pwedeng mentor mo, ang kakilala mo, someone who is expert. Halimbawa, gusto mong bumili ng bahay, maghanap ka ng expert sa buhay mo na may alam sa pagbili ng property. If you're planning to have a new career, find someone na may alam dun sa industriya na yun bilang iyong mentor. Magkakaroon ka ng guidance from that person, tutulungan ka ma-achieve yung mga gusto mo para walang palya, para masagot din yung mga questions mo, yung mga alinlangan, yung mga duda, yung mga what if, anong patutunguhan nito, saan ako pupunta, ano yung tamang proseso, para masagot yun, kailangan mo talaga ng someone that is guiding you this month. Nakita ko rin dito na kailangan tapangan in your part, discipline, conquer kahit mahirap, conquer kahit nakakatakot, conquer kahit maraming malabo. So, make sure be the emperor of your life this month, especially sa usaping pera and career, mga balak mong abutin na mga goals or mga trabaho this month, okay? So, start na tayo sa iyong reading. At the center, you have the Queen of Pentacles. Ngayong buwan, magiging busy ka, Virgo. Very, very busy in the pursuit of getting money. Tignan mo, parehong card ito of money, Virgo. The Queen of Pentacles and the Knight of Pentacles here, telling you na ito yung pag-asa mo at pagkakataon mo para kumubura ng pera this month. Nakita ko dito may darating sa yung blessing with the Queen of Pentacles, telling you na may darating na bagong endeavor sa life mo. Whether new job, new negosyo, may sisimulan kang bagong trabaho, career path sa buhay mo, talaga naman magiging busy ka. With the pentacle here, tinan mo, lumapag lang sa kamay niya yan, lumapag lang sa lap ni Queen yan, at inaalagaan niya. Meaning, ito yung mga bagay na parang asahan mong darating sa life mo this month, na parang hindi mo ganun pinag-strugglean, hindi mo ganun pinaghirapang kunin. Parang ito yung karapat dapat mapunta sa iyo this month. I don't know why. I'm feeling that it is destined for you. Hindi mo to kailangang i-force, hindi mo to kailangang ipilit, pero darating na lang siya bigla sa kamay mo, sa lap mo. And yun parang swerte sa iyo nakatadhana tong makuha And nasa iyo, Virgo, ang kapalaran ng swerte na ito. Meaning, ano yung handa mong gawin para payabungin, pakinabangan, para lumaki o para maging grandiose yung blessing na ito for a very long time. Nangangailangan talaga siya ng deep planning. Halimbawa, this month, meron kang bigla-bigla may makukuha kang trabaho, approved, o tinawagan ka because ikaw yun nakatanggap ng last slot. Halimbawa lang ito And then yun, boom, nagulat ka kasi hindi mo na inaasahan itong trabaho na ito yung bigla napunta sa'yo. And then, kailangan talaga ng focus, kailangan mo itong i-nurture, alagaan, and nakatutok ka talaga doon. Kailangan ito na matibay na pagkaplano in your part. Anong gagawin ko sa bagong trabaho na ito? Kailangan ko ipakita yung best ko, kailangan kong tutukan, kailangan kong pag-aralan, kailangan pagdating doon, kahit paano alam mo na yung gagawin para mapabilib din sila and also para makapag-settled ka na ng mas mabilis sa trabaho na yan. Nakita ko na you have the talent and skills and prosperity ngayong buwan na ito na payabungin ng isang bagay. I'm seeing you winning something, Virgo. Talaga may babaksak sa'yo. May babaksak sa yung swerte this month about your money. This is the right time for you to rejoice kasi pera ito. Pera mga gamit mo for a long time, resources na makapag-ipon ka at mabibili mo yung pangangailangan mo this month. So congratulations, Virgo. Queen of Pentacles being clarified by the King of Wands. Woo! Yes, this money will give you the initial push. Itong pera na to magagamit mo para ilaban yung vision mo of the future. Halimbawa, ngayong buwan, nag-iisip ka makabili ng bahay, o kaya nag-iisip ka na makabili ng gadget, o kaya nag-iisip ka makabili ng gantong property o gantong material na bagay kasi kailangan ng pamilya. Kailangan ng anak mo siguro, pambili ng bagong sapatos, pambili ng bagong school supplies, ganyan. So, ngayon magkakaroon ka ng enough money
para ma-bring down sa reality itong mga plano na ito. Magkakaroon ka ng enough resources para paglaanan ng pera, yung vision mo. Halimbawa, gusto mo maghulog-hulog ng pera para sa bahay, maghulog ng pera para sa lupa na parang unti-unti gusto mong bilhin. Ngayon, magkakaroon ka na ng pambayad doon. At enough pa ito para mabigyan mo ng pangailangan yung ibang areas ng life mo, like the bills, makaipon, ganyan. So, congratulations because meron ka nang magagamit para matupad yung visions mo na gusto mong buuin for today and for the future. Kaya kailangan lang Virgo ng tamang pagpaplano. Hindi pwede na pag dumating yung pera ay gasta lang ng gasta. Kailangan isipin mo mabuti kung paano siya effectively magagamit in your advantage. Okay? In the area of what you want, you have the Hierophant here. Yes, ngayon naghahanap ka ng someone to really assist you. Para naghihintay ka ng tamang tao na tutulong sa'yo para magamit itong pera na ito, para matulungan ka sa trabaho na ito, para maging smooth sailing ang lahat, o kaya malagak mo ng tamang paraan yung pera. Like I said kanina, kailangan mo talaga ng tamang mentor, tamang tao na magbibigay sa'yo ng tamang payo because not everyone can really advise you about anything. Halimbawa, gusto mo magtayo ng karinderya. Kung magtatanong ka lang sa kumare mo sa kapitbahay na never naman nagnegosyo o never naman marunong magluto o never naman nag-isip ng catering business, baka mali ang ipapayo niya sa'yo o kaya fall short yung ipapayo niya kasi kumare mo lang naman siya na walang kinalaman sa catering o sa pagbuo ng karinderya, diba? So, maghanap ka ng tao na may alam sa pagnenegosyo, may alam sa pagbuo ng karinderya o kung paano mag-mount ng isang pwesto na may huhulugang upa every month. So, kailangan mo hanapin, tumbukin yung tamang mentor na yon para sa buhay mo so that mabigyan ka ng tamang payo about your concern. For some, nakita ko dito naghahanap ka ng basbas o naghahanap ka ng sign from God. Virgo, this is really a confirmation to you telling na merong sign na binibigay sa'yo si God, whether angel numbers o kaya synchronicities or signs sa Facebook. Halimbawa, nagbasa ka bigla ng quote at bigla ka naapektuhan. That is the message na binibigay sa iyo ng yung spirit guides na kailangan mong tandaan o isabuhay o absorb this month. I'm hearing may basbas ka naman, Virgo, and anything that you want to do this month, may basbas ka from spirit guides and you can accomplish it. For some, narinig ko na parang you don't need to go into the traditional way of accomplishing things. Baka kailangan mo daw maghanap ng kakaibang paraan, out of the box ideas para buuin yung mga bagay na gusto mong buuin this month because traditional ways parang hindi umuubra sa'yo. Virgo? Parang sinasabi dito na parang kailangan meron ka idagdag to spice up the idea, to spice up the plan para mas maging effective siya. Okay? The Hierophant is being clarified by the Empress card. Yes, meron ka talagang binubuo this time. Meron kang pinagpaplanuhan, meron kang dinedevelop. I don't know why. Maybe ngayon may dinedevelop ka na pambili o hinuhulugang bahay, hinuhulugang kotse, o kaya meron kang binubuo mga documents para maipasa mo na, makaswak ka na sa trabahong ina-applyan mo or going abroad. Baka ngayon may hinihintay ka na ng visa, may binubuo ka, may hinihintay ka mabuo, may hinihintay ka maipanganak this month para sure ball na makuha mo na yung gusto mo. I'm hearing na parang yung documents na lang na yun, o approval na lang, yung go signal na lang ang hinihintay mo with this Empress card. Merong waiting game in your part naghihintay ka Kaya parang yun na lang hinihintay mo, makakalarga ka na. Because the Knight of Pentacles is also a card of action. Parang unang akbang. Para magkaroon ka daw ng first step forward at makukuha mo yung bagay na gusto mo. So make sure kapag dumating this month, itong binubuo mo, and I'm hearing yes, kung nagkatanong ka, makukuha ko kaya, mabibigay kaya, maaprubahan ka na, kaya, the answer is yes, at ito yung magagamit mo to step forward. Okay, Virgo? In the area of what you need, you have the Ten of Swords. You need to forget, Virgo, what happened in the past. Okay? Ten of Swords is a card, for me, is a card of trauma. It's a card of a painful experience na ang hirap i-let go. Ang hirap ibangon. Ang hirap makaalis. Kaya siguro hindi ka nag-step forward in what you're pursuing. Kaya siguro parang ingat na ingat ka to make mistakes. Ingat na ingat ka to take a risk. O kaya ingat na ingat kang isabuhay yung mga plano mo this month. Pero with a Ten of Swords appearing in the area of what you need, sabi ng spirit guides mo, learn to move on, learn to forgive yourself sa mga bagay na nag-fall short ka, sa mga failure na hanggang ngayon iniisip mo pa rin failure, sa mga pagkakamali din na hindi ikaw may kasalanan pero ikaw ang nakatanggap ng matinding parusa o matinding consequences in the past. Ngayon na pagkakataon para ibangon ang sarili mo. I'm hearing na kaya hindi ka nag-start because you're thinking baka hindi pa right timing. Pero sabi ni spirit guides, I heard this quote before na parang you will never know if you're ready kung hindi ka hahakbang. The first step
will determine para sa iyo kung handa ka na o hindi pa. Because with the planning, talagang hindi ka pa handa dyan kasi nagpaplano ka pa lang. At sa pagpaplano, laging lumalabas dyan yung mga consequences, roadblocks, obstacles. Kasi nai-imagine mo yung mga negative na maaaring mangyari. Pero if you try to move forward and step forward, pauna, initial, doon mo malalaman at mararamdaman na ready na pala ako. Na okay lang pala, madali lang pala yung initial part. Kakayanin ko pala ito. Doon mo ma-recognize yung strength mo, yung readiness mo, and kung right timing na ba. Okay, Virgo? The Ten of Swords being clarified by the Six of Pentacles. Yes, in order for you to have things in life again, you have to be ready to give also yung mga bagay na handa mong ibigay. Nagigets nyo yung sinasabi ko na kailangan ng reciprocation sa buhay mo this time. Nakita ko na parang in order for you to get yung mga bagay na ina-anticipate mo, kailangan handa ka rin magbigay. Handa ka ulit magsakripisyo, handa ka ulit mag-effort. Walang darating kung naghihintay ka lang, Virgo. Especially here with the Knight of Pentacles card here, telling yourself na parang everything is stagnant at this time. Kailangan mo munang mag-initial push. Kailangan mo munang magbigay ng initial energy. Going there, pushing yourself. Ibangon mo ang sarili mo para makuha mo yung mga bagay na karapat dapat for you. It will not come. The energy of money. Alam mo, ang pera, energy yan eh. Hindi yan basta material lang na nahahawakan. Energy ang pera. So, kung ano yung paniniwala mo at kung ano yung ginagawa mo sa pag-acquire ng pera, saka siya iikot sa buhay mo. If you're thinking to very, very lazy o naghihintay ka lang for something to happen, hindi iikot yung energy of pera. Kailangan you constantly work for it in order for you to keep it in your life. At yun yung sinasabi ng Six of Pentacles here. You have to make sure na umiikot sa'yo yung trabaho, umiikot sa'yo yung idea, and also working, starting here, talagang naikot ang pera in your part. You will get what you deserve. You will reap what you sow. So kung ano yung effort na binimigay mo, yun din yung effort na ibibigay ng pera in your life this time. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles. Ngayon, sobrang hirap ng buhay mo, Virgo. May mga bagay ka na parang gusto mo makawala sa hawla ng kahirapan, makawala sa hawla ng parang hindi mo alam kung paano susolusyonan. Meron sa inyo may hinuhulugan, may binabayaran, may mga utang na dapat bayaran, and I'm hearing may mga due dates na. May mga tao na parang nagiging problema na sa buhay mo. Maybe hinaharas ka na din because they need their own money. Okay, ikaw kung ikaw man na may pinapautang, parang ngayon gustong-gusto mo na makuha yung pera mo because kailangan mo na this time para makalarga at makaabante ka na sa mga plano mo. So, ito ang naka-apekto dito. The experiences in the past. The experience kung paano yung walang-wala. Kung paano yung parang, alam mo kung paano yung walang makain, walang pambili ng ganito, walang pambayad sa bills, laging naabot ng disconnection, o kaya yung mga anak mo na nangangailangan, hindi mo maibigay, hindi mo provide yung mga pangangailangan nila. So ngayon parang tumatak talaga sa isip mo, and you are finding resources and finding ways para mapakinabangan kung ano mang meron ka this time. Kung ano mang babaksak sa kamay mo, sa lap mo na blessing o kaperahan o opportunity, you will do everything that you can para ilaban ito, tatapangan mo talaga ang sarili mo because alam mo kung ano yung pakaramdam na dinanas mo before o yung pinanggalingan ninyo, ayaw mo nang bumalik doon yung mga anak mo o ikaw mismo o your family mo. So now, you're doing your very best. Pero talaga para umandar ang lahat, kailangan mo aksyonan ito, Virgo, okay? The Five of Pentacles being clarified by the Ten of Swords. Yes, dalawang beses lumabas ang Ten of Swords. 10-10 is telling you end of a burden, end of a struggle, end of hardship. 10-10, blessing in disguise. Something is coming to you this June, the blessing in disguise. Okay? Parang akala mo katapusan na pero hindi pa pala. Parang tinapos lang ni God yung moment na yun sa life mo. Kaya siguro parang may huminto. Halimbawa, natanggal ka sa trabaho at nalugi yung business mo, o kaya may pera kang inaasahan pero hindi dumating, o kaya nalugi ka, o kaya may perang lumabas pero hindi bumalik. So, etong 10-10, end of the struggle. Ibig sabihin, papasok ka na sa bagong era ng life mo. Papasok ka na sa bagong chapter ng buhay mo, especially with pagdating dito ng the world card. 10-10 din, so kasi 20 to 2021, so parang 10-10 din siya. So nakikita ko talaga dito that the struggle for something is ending right now, and panghawakan mo tong bagong blessing na darating at magkaroon ka ng clear vision. Ibig sabihin, Virgo, pag dumating yung pera, ano yung plano mo sa kanya for the next year? Kailangan maimpok mo siya ng karapat dapat at saka magamit mo siya in its advantage para mapakinabangan mo siya for a very long time. Hindi yung parang a flash in the pan na parang dumating ubos agad. Okay? Pag-isipan, pagplanuhan, invest your money wisely. Okay? In the area of your future, you have the World card. Wow, I'm seeing you accomplishing something, getting something right. That is the word, getting something right.
parang sabi ni Spirit Guides mo, talagang natuto ka na sa past. Ngayon, iniwan mo na yung mga pangyayari before, natuto ka na doon. Alam mo na kung paano panghawakan ng pera mo. Hindi ka na eengot-engot when it comes to your money. Alam mo na kung saan siya i-invest. Nag-iisip ka muna bago mo ilalagak. Ikaw yung uri ng tao ngayon na parang, okay, unti-unti nagigets mo na kung paano panghawakan ng pera, saan i-invest, kanino ilalagak, at kailangan mag-impok. Hindi pwede bigay lang ng bigay o labas lang ng labas. Ngayon, pinag-iisipan mo muna. Hindi ka naman kuripot, hindi ka naman talaga namang makunat sa pera, pero alam mo lang kasi kung paano panghawakan siya, because you're closing now a chapter, you're entering a new life kung saan magkakaroon ka ng bagong negosyo na solid na, bagong trabaho na solid na rin, may financial stability, may benefits, makakapag-ipon ka pa. So ngayon, bagong era to ng buhay mo, Virgo. Ngayon parang alam mo na kung paano makapag-ipon, alam mo na kung paano magsusubi ng pera, alam mo na kung paano siya gastahin nang hindi parang laging paubos. Yung parang pagkakuha mo pa lang ng pera, wala na, ganyan. So ngayon, everything's changing. Everything's changing in terms of your money, in terms of career. Bagong simula ito, kaya yakapin mo and also make the most out of it, okay? The world cards being clarified by the star. Yes, wish fulfillment, something that you have wished for in the past is coming true in your life. Meron kang hinigit from the stars. Meron kang matagal na pinimithi o minamanifest. Ayan, parating na. Yung hope hindi nawala sa'yo, Virgo. The hope never left you. And ito yung katuparan talaga na ibigay sa'yo. Success is here, a wish fulfillment is here, kombinasyon talaga namang ma-achieve mo yung gusto mo. Makakabili ka ng bahay in the near future, makakaland ka on a better job in the future, mabibili mo yung kotse na para sa'yo, and I'm hearing graduation, kung ngayon, pangarap mo na mapagraduate ang anak mo, o pangarap mo na makagraduate ka, o magkaroon na ng matinong trabaho, eto na yun. Congratulations. The dreams that you want for a brand new start is here pagdating sa pera and career. Congratulations. This is really an abundant time for you. Congratulations. In the area of your challenge, this month, ito ang challenge sa'yo, Virgo. Napakaganda naman. Actually, hindi ito challenge for us. Pero dahil marami sa atin yung very perfectionist at saka pag mayroong mga bagay na hindi nasusunod sa plano natin, pinanghinaan tayo ng loob o kaya nawawala tayo sa focus. So with the Queen of Wands, ito ang challenge. Pagkatiwalaan ng sarili. Love yourself. Ibangon mo yung self-esteem mo. Ibangon mo yung self-worth mo. Yung confidence mo. Wag na wag ka makikinig sa sinasabi ng ibang tao, yung outside noise. Learn to accept criticism, pero dapat hindi ka binabagsak ng mga criticism na yon o puna na yon. Gamitin mo lang yung mapakinabangan mo, pero yung mga bagay na iba na talagang galing sa mga latang walang laman, huwag mo pakinggan. If you really love yourself and trust yourself, hindi mahalaga yung mga opinion ng ibang tao. Fight for what you want. Yan ang mahalaga kay Queen of Wands. Fight for the visions, the future, and goal na gusto mo maabot. Dapat walang makakaharang doon, walang makakapigil sa'yo. If it's yours, it's yours. If it makes you happy, fight for it, Virgo, okay? The Queen of Wands being clarified by the Three of Pentacles. Yes, it's all about other people this time. Nakita ko dito na baka panghinaan ka ng loob base sa opinion o sinasabi sa'yo ng ibang tao. Yung feedback na makukuha mo sa ibang tao na parang, uy, Virgo, kung nagawin yan, ano ka ba? Namabaliw ka na ba? Hindi mo naman kaya yan? Wala ka naman ganyang pera? Ano ba ginagawa mo? Hindi ka naman marunong yan, hindi ka naman magaling dyan. Bakit mo dyan ilalagak ang pera mo? O kaya, bakit ka mag-a-apply dyan? Hindi ka naman marunong, hindi ka naman magaling. O kaya, minamaliit ka ng mga tao sa workplace mo. Ngayon ang pagkakataon, Virgo, to really rise up and defend yourself, fight for yourself. Kung talaga naniniwala ka sa mga ideas mo, sa mga goals mo, sa mga wishes mo, sa mga gusto mong ilaban, go! Push! Never listen to negativity. Enjoy the process and believe in yourself, okay? In the area of your fortune this month, there will be clarity para sa buhay mo this month, Virgo. Yung mga ano daw? Paano yun? Anong gagawin ko? Saan? Paano? Kailan? Totoo ba ito? Saan ako patungo? Lord, hindi ko alam gagawin ko. All of your questions will be answered this month, Virgo. May mga bagay ka na hindi naiintindihan, pero sabi ni Spirit Guides, okay lang. Okay lang kahit hindi mo naiintindihan. Okay lang kahit hindi mo alam ang patutunguhan. Okay lang kahit hindi ka sure. Pero kung nararamdaman mo sa puso mo, tawag ni intuition, because the moon card is all about intuition. Kahit madilim, pero kung nananalig ka sa sarili mo na kaya mo siyang gawin at kaya mo tawirin yung daan, patungo sa liwanag,
Kung ngayon hindi sure, kung ngayon parang hindi ka sigurado sa gagawin, pero sa tawag ng damdamin mo, kakayanin mo, go, do it. Kasi yun yung intuition mo yun, telling yourself that this is the right path, this is the right approach, this is the right action. Kung nararamdaman mo na tama yan, gawin mo and take action on it, because nakita ko talaga with the moon card, the answers will come to you at the right moment and it is a yes for you, okay? The moon card's being clarified by the Four of Swords. Yes, ngayon, ang pagkakataon para ikalma mo sarili mo. Parang before, ang daming worries, ang daming overthinking. Paano ba to? Naku, baka pag pumunta ako doon, ganito ang mangyari, baka magkamali ako, baka mag-fail ako, wag na lang kaya, so ibahin mo yung plano, and then may iba ka na naman gagawin, then wag na lang, baka hindi ko kaya, hindi ko pwedeng gawin yan, baka mag-fail ako, baka i-reject ako, wag na lang yan. So, ang ending tuloy, hindi ko umaandar. Okay, Virgo, so this month, sabi ni Spirit Guides mo, ipahinga mo ang isip mo, ipahinga mo ang puso mo. Rest if you must, magkaroon ka ng tamang pahinga. Pero yung pag-overthink din daw, i-rest mo yun. Because walang mangyayari kasi yung mga kasagutan darating daw at the right time. Hindi mo pwedeng pwersahin ang Diyos at ang universe para ibigay sa yung right answers this time. Ibig sabihin kaya hindi mo alam ang sagot because God is really protecting you from something. So, kung may mga bagay kang gagawin at hindi mo pa alam ang sagot, okay lang yan. Ngayon yung test for you to really prove your faith, prove your trust to yourself, and prove your power of your intuition. Okay, ngayon, ilaban mo, pero ipahinga mo daw yung mga overthinking and worry and stress mo. Okay, Virgo? Para ma-enjoy mo rin yung journey at hindi ka na masyadong mag-isip-isip pa, okay? In the area of your divine advice, itong paalala sa iyo ng Spirit Guides mo this month, June, sa usaping pera at career, okay? Be the leader of your life. Huwag ka matakot, huwag ka magdalawang isip. Pag meron kang naisip na plano, pagbusisiin mo muna, and then panindigan. Kailangan daw ngayon hindi pwedeng action-reaction ka. Yung parang may sinabi sa'yo, may binigay sa'yo, may pinagawa sa'yo, may pera sa'yo. Bigla-bigla mo action na nang hindi iniisip. Kaya si Emperor, siya yung pinakawais na Emperor o na King sa buong card na ito. Wise siya. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta action without thinking o pag-iisipan. Nagkatanong-tanong muna to si Emperor. Sa tingin mo, anong dapat kong gawin? Sa tingin mo, anong mga tamang approach dito? Sa kanya titimbangin. Pag natimbang na niya, sa kanya actionan. Ganon din si Knight of Pentacles. Pag-aaralan niya muna bago siya humakbang. At ganon ka rin, Virgo. Have some discipline this month para panghawakan ng pera mo. Hindi pwedeng bigay ng bigay. Baka mamaya may lumapit sa iyo at mangutang at may pera ka naman, pero isipin mo muna, tama bang pautangin ko ito? Hindi ba parang palabas ang pera ko? Baka meron ka pang ibang dapat paglaanan ng pera mo this time around, kaya hindi mo siya pwedeng pahiramin. Hindi naman sa madamot ka, pero talagang kailangan mo lang mag-ingat at maging practical sa iyong kaperahan this month, okay? When it comes to your career, kailangan talaga tapangan mo. Have the discipline and be consistent sa iyong performance in your job or in your career. Ngayon ang pagkakataon para magkaroon ka talaga ng tapang. Don't doubt your skills, Virgo. Marami tayong ganyan, mga kapwa ko kaya Virgo. I totally understand you and nakaka-resonate ako sa bawat isa sa inyo na minsan kapag may problema o may conflict o may delay, lagi natin iniisip na baka pagkakamali ko, baka may mali ako nagawa, baka mali yung sistema ko, inipag-aralan ko naman na to, na plano ko na, so anong gagawin ko. So, ibaba mo yung doubt mo sa sarili mo that you can achieve things and that wag mo masyadong maliitin ang iyong mga proseso. You can do things. Relax ka lang, enjoy the process, okay? The Emperor card's being clarified by the Emperor card. Wow. The Emperor card is being clarified by the Emperor. Have the discipline, be wise, maging matapang, ilaban, pero maging disiplinado ka din muna na pag-isipan bago humakbang, pag-aralan bago gawin. Okay, Virgo? That is something na kailangan mong isabuhay this month. In the area of your outcome, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ano yung karagdagang mensahe nila para sa'yo na kailangan mong gamitin this month in order for you to have a very, very beautiful, a bountiful pera and career. Pauna, we have duality. Do not forget about the dual nature of people. Don't lose your vigilance. May mga tao daw na parang hindi masyadong pagkakatiwalaan porque mabait sa harapan mo, nakangiti. Huwag mo basta-basta ibibigay yung mga private things mo, especially about your money, kung magkano yung sweldo mo, yung mga plano mo about your goal, about your dreams. Hindi lahat ng tao ay totoo, okay? Virgo, mag-ingat ka sa mga pinapakita sa'yo. Another message of closed doors. No good job opportunities. The current job is coming to an end. Start all over again. O binibigyan ka ng pagkakataon ng yung kapalaran, Virgo, to open a new door. So kung meron kang balak simulan, meron kang balak na puntahan, ito yung pagkakataon for you to do that because another door is opening up for you, okay? Exhausted, feel financially drained, lacking viable options, recharge and regroup. Ito yung pagkakataon sa'yo para stop ka parandalian, magkaroon ka ng pahinga,
Pagplanuhan bago mo aksyonan, okay? Baka napapagod ka na rin. So ngayon, sobrang pagod kasi baka magkamali ka ng desisyon. Kaya kapag napapagod, pahinga at mag-isip muna, okay? Message gift, you will discover new talents that will lead to new opportunities. Use opportunities that arise. So magkakaroon ka doon ng bagong opportunity this month, gamitin mo doon sa tama, okay? Home-based, home is the harbor of the soul. It's the safest place you can be. Change your environment. Sa inyo, meron buwan na ito magkakaroon ng home-based job. Kung parang dati because maraming aberya o kaya traffic o kaya may problema sa work, para marami sa inyo ang mag-iisip na magtrabaho sa bahay. So make sure na this time around, i-grab mo daw yung opportunity if it calls for you to have your job at home. O kaya kung merong home-based job ka ngayon, parang kailangan mo daw busisiin yan para maging tawag ito, magaan ang trabaho sa bahay, okay? Another message, partnership, joining forces with business partners for win-win cooperation, prioritize your connection. So ngayong buwan na ito, sinasabi ng spirit guides mo na ayusin mo yung mga connection mo, yung mga tao na pwede mo makasama sa work o kaya mga potential business partners o potential boss. Ngayon parang paganahin mo daw ang mga connection mo this month, Virgo, okay? Ito ang area na kailangan pag-focusan this whole month tungkol sa iyong pera and career. Self-esteem, tamang-tama sa challenge mo. I possess gifts of the soul that benefit me and others. So pataasin mo daw yung confidence mo. Alam mo, Virgo, kaya mo naman maabot eh. You can do this. Basta pataasin mo lang yung confidence sa sarili mo na kakayanin mo siyang makuha. Kailangan ikaw mismo naniniwala ka sa sarili mo na deserve mo ito, ikaw ang tamang makakuha ng posisyon na yan at ikaw lang ang nag-iisang tao na talaga naman dapat maka-achieve niyan. So, self-esteem, self-confidence, pag meron ka niyan, makagawa mo siya at makuha, okay? Ma-accomplish mo yan. In the area of your outcome this month, June, pera and career, you have the King of Swords. Vision of a clear path moving forward. Ngayong buwan na ito, magiging clear sa'yo yung path, yung daan. Magkakaroon ka na ng matinong plano, magkakaroon ka na ng matinong daan. The answers will come to you. Malinaw na. Kung dati parang gulong-gulo ka, hindi mo alam ang sagot. Ngayon, with the King of Swords telling you na nandyan na yung sagot, malinaw na yung gagawin, ang kailangan na lang talaga, Virgo, panindigan, hakbangan, maging consistent ka. Hindi pwedeng ngayong buwan na ito gagawin mo, tapos next month, ma-distract ka lang, ayaw mo nang gawin, o kaya pinahinaan ka na loob, o kaya tinamad ka na. Virgo, be consistent this month, okay? Patuloy hanggang July, August, September. Kailangan dire-diretso, walang hinto. Because I'm seeing the promising thing here. You're ending a cycle, you're ending the hardships, kaya walang puwang o walang excuse sa'yo na gawin talaga at sipagan because great times are here. Ngayon, alam mo na yung strategy para abutin yung mga dapat abutin. Settled ka na sa job at alam mo na yung pasikot-sikot. Parang magaan na yung sistema para sa'yo. So, congratulations. The King of Swords being clarified by the Sun, yes. Woo, happiness. Nakita ko talaga na you're gonna land on an opportunity, on a job. Pag nagawa mo itong plano na ito, na hakbangan mo na, unti-unti mo mararamdaman yung paggaan na parang, andali lang pala. Ito lang pala yung paraan para makuha ko to. Bakit ako natagalan before? Bakit ko pinagdudahan yung sarili ko before? Ngayon may confidence ka na in fighting for your dreams and you'll be very, very happy in the process. Na-realize mo na, tama pala ako, buti nilaban ko, buti ginawa ko. Ito, your outcome, meron ka ng solid na job, may solid ka ng negosyo, everything is working out in your favor, and you will be very, very happy. Parang nakita mo talaga yung tamang landas for you, and there is no doubt na. There is no doubt na moving forward. Wow! Virgo, this is your June pera and career reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Thank you again. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.